Man ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Aba, hindi po si Ma'am Karen ito ha, baka kasi nako-confuse yung ating mga tagapakinig. Ito po si Michelle sa ngalan ng Commission on Catechesis para sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin po sa Bright FM 91.9. Ayan, may kasama din po ako ngayon na napakaganda at napaka-sexy. Ayan, mapagpalang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng Kwentuhang Katoliko. At salamat po sa pagtutok ngayong tanghali, no? Katulad nga po ng nabanggit ni Michelle, kami po muna ang bahala ngayong tanghali dahil pinagkatiwala po sa amin ni Ma'am Karen ngayon. Tama po yan. Alam nyo naman po si Ma'am Karen, dahil marami siyang mga commitment sa buhay, may importante lamang po siyang nilalakad ngayong araw na ito. At syempre po, bago po lahat, syempre, ipapakilala ko po muna ang aking sarili. Alam ko po, bago ang boses ko sa inyong mga tenga. Tama yan, baka mabigla sila. Sino ba tong mga to? Ako nga po pala si Jennifer De Castro. Isa po akong ABCom student galing sa University of the Assumption. Balik, kasalukuyang kinukuha ko po ang aking OJT dito sa Bright FM. Tama yan. At ako naman po, naririnig nyo na po ako dati sa Barkadahan kay Kristo, yung mga fans ni Among Pep dyan. Kung natatandaan nyo po ang aking tinig, ayan po, makakasama nyo po ulit ako ngayon. At syempre po, kung meron pong dalawang bago, meron din naman pong isang batikan sa programang Kwentuhang Katoliko. Buti na lang, hindi mo sinabing may isang luma. Hindi po luma, batikan po. Okay. Ito po gusto ko sabihin si Jean, isang seminarista. Ang feeling ko ngayon. Si Apon Jean po, ang inyong kakwentuhan sa araw na ito. Wala nga no? It is a good change. Dati nakapalibot ako ng mga... Ano po, amo? Ng mga kasing edad ko. Ay. Ngayon, feeling young tayo. Kaya, I feel like kaya may seminarian ngayon. Arun, naka-hashtag feeling young si Among Jean ngayon. Right. Good morning sa inyong lahat. Good noon pala, no? Sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Among. Yes, Jen, may gusto ka bang batiin? Mga nakikinig dyan? Syempre po. Ayun, inuulit ko, binabati ko po yung mga mga masunurin natin. masunurin ang mga mababait at tagapakinig. Tama yan, masunurin kay Amo Jean sa kanyang mga turo at aral. Tsaka binabati ko na din po ang mga magulang ko. Hello po, Mami and Papa. Yes, hello po. Babatiin ko na rin po ang ating mga kaklase po namin sa University of the Assumption, ang Luminary Class 2016. Hello sa inyo dyan. Happy listening. Yeah. Ako, yung mga babatiin ko, kayo, mami nyo, daddy. Opo. Sa akin, nasa langit na lahat eh. Babatiin ko yung mga kasama natin sa katedral. No? Yung mga katekistang nakikinig ngayon, yung mga kaibigan na katekista ng parokya ng San Matias, no? Yung mga EMDC ng Angeles, Magalang, mga nakikinig ngayon. Gandang tanghali po. Anong pinagbilin ni Ayan po. Mother Hen sa inyo? Actually po, meron pong task si Miss Karen sa amin ngayon. Share ko lang po sa inyo, Among Jean, na yung pong lola ko parating nagsisimba sa katedral. At parating nga daw po niya kayo yung yung nagmimisa kapag nagsisimba siya. So, naririnig po niya daw kayo sa radyo, pero wala daw po siyang masyadong background tungkol sa inyo. So, I think she's better at that, no? So, I'm sure naman po marami kayong tagahanga and maraming hindi may alam kung sino nga ba si Among Jean. Wow. Bakit biglang ako pinag-usap? Ang alam ko katisismo ito, no? Tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa mga hindi Diyos. Yeah, sige. Yung bago umalis si Karen kahapon, may binibida sa akin. Sabi niya, "Uy, Among, bukas makakasama mo mga kabataan." Talaga? Opo. Kaya yan tuloy, na-late ako dahil
naghanda ako para sa mga kabataan. May pinrepare pala sa atin si Among, Jen. Ano po ba yung pag-uusapan natin? Kahapon may tinatalakay kami ni Karen kahapon, no? Pero ewan ko kung parang tapos na. Wala na yata yung mga nagtatanong, wala nang mga pahabol kahapon na tungkol sa mga indulgences, no? Pero kayo, di ba mga masscom students? Opo. Ito ba'y parang, anong tawag dito? Ito ba'y eksperimento ninyo ngayon? Kasama ako sa experiment ninyo? Actually po, ako first time. First time. Time Sa mag-on first time air. sa lahat. Opo. Ako rin po. Nakapag-air na ako dati sa barkadahan, pero sa kwentuhan hindi pa. Yeah. Kaya yung sabi, ito, ang daming naiinggit, oh. Buti pa ikaw, Among, buto mga kabataan ngayon ng mga kasama. Di nyo alam, napakahirap kasama ang mga kabataan, hoy. Parang Mag-a-adjust ka. Ninenervyos din ako yata ngayon. parang tayo naman yung privilege, Jen. Makakasama natin ng isang Among Jen. Oh. Last Sunday po, nagsimba ako sa katedral. Kayo din po yung nagmisa. Anong oras yung... Yung pong second to the last na mass. yung 6:30 ng gabi. Opo. Yung... Kwan lang ako doon. Hindi permanente yung schedule kong yan. Dahil di dumating yung isang pare. So, usually 5 p.m. lang ako. Yung sa hapon. Pero I've learned a lot from your homily, Father. Ay talaga namang sikat na sikat si Among Jin sa kanyang mga homily. Talaga? Opo, totoo po yan. Alam ni Miss Karen yan. Alam nyo, kapag ang mga homily daw ay extension ng personality daw ng isang mangangaral yan. Of course, you can preach from the book. Opo. You can always consult yung mga tinatawag naming mga enchiridion ng mga homilies. But the best homilies would come, those that come from the heart. No? That really come from your experience. Alam mo, sa isang parokya, pinag-uusapan din lang ang parish. Malalaman mo ang parish priest mo ay at home na sa kanyang parokya. When he can preach even when he could tell while he's preaching kung sino yung mga kausap niya. When he could name names. No? And when he could say to a certain point na kulang po yata tayo ngayon. No? Yung mga ganong birada. Kumbaga may connection na po. Yes. Dahil kumbaga sa isang pamilya, pag sanay ka na sa tahanan, sanay ka na sa mga kasama mo, no? Then there is so much familiarity. Then you can talk freely. And then you can even talk you can preach to them an experience that is also on a common ground with them. Parang siguro po sa hapagkainan, pag sa pamilya wala yung isa, parang may bago, parang hindi normal. Kulang, may kulang. Yes. Hahanapin mo. Yeah. So, kayo, pag mga nagsisimba, di ba, may mga parang mga inaalagaan din kayo mga, sabihin natin, mga simbahan, no? Opo. I think this is rather common sa mga young people. Yung mga matatanda kung minsan di masyado eh. Yung mga may edad na basta ang objective nila makapagsimba. Sometimes it does not matter whether the place or the person. But I'm sure sa mga young people, meron din kayong parang ang tawag dito, yung ibinabahay din ninyo yung mga sarili ninyo. Opo. Kung saan kayo komportable. Opo. Kayo ba? Ikaw, Ako po, sanay din po akong nagsisimba sa amin sa San Vicente po, sa Santo Tomas. Tsaka sanay din po ako sa katedral kasi simula bata po ako. Kung hindi po 4 p.m., 7, ganyan po kami magsimba ng lola ko eh. Laking lola po kasi ako. Sese Matuan eh. Opo, Sesema to. Yung ang San Vicente, para sa madami nakikinig sa inyo. Galing sa parokya ng San Matias at Santo Tomas, ha? Opo, galing po kayo doon, di ba po? San Matias. Yes. Doon ako pinarusahan noon. Pinarusahan talaga, amo. Magagalit na naman yung nakikinig niya. Anong parusahe ka? Hindi, daming trabaho doon. Kusama naman maski sa ang parokya, no? Pero po ba kayo, ano yung pinakamabigat na challenge na parang encounter nyo na po sa mga parokyang pinuntahan nyo? Or kay general? In general?
alam mo, mas gusto mo i-focus sa isang parish priest. I tend more to operate doon sa alin yung mga the best experiences. Sige po. Kasi yung mga paghihirap, yung mga difficulties, those can be forgotten. And they would rather be they stay better forgotten, di ba? Yes. Kasi parang hindi naman tayo, ano tawag doon pag daw binabalik-balikan mo yung mga masama, hindi maganda. Ang tawag lang, nega ka, no? Nega. Nagiging bitter po. Oo, Bitter, parang not better. You're right, Mahirap totoo yun, mag-move no? on. But life is a movement forward, no? Yes. Kaya maski sa buhay sa parokya, a good guideline for a parochial or a parish priest ay yung ang tinitignan mo yung saan ka nagiging excited, saan Opo. nagiging pag sinabing challenge, hindi yung sa atin kasi pag sinabi mong challenge parang negative, no? Pero sa Something totoo, na mabigat challenges po, are they are invitations for growth, no? So saan ang opportunity na either ikaw ay mag-grow sa faith mo o kaya saan ang opportunity na makakatulong ka sa paglago ng pananampalataya sa parokya. Pag nakikita mo, isang halimbawa doon, yung pag nakikita mo yung mga parishioners mo ay yung bang nagagalak sila doon sa mga halimbawa, na-introduce mong changes. Opo. O kaya yung devotions nila napapalago mo, no? O kaya pag nagmisa ka, hindi naman sa ikaw ay superstar, pero halimbawa nagmisa ka, yung dating ng mga nagsisimba, yung behavior nila sa simbahan, yung sabihin natin dumadami, tapos nakikinig, Participative yan po. yung mga moments na mga ganun, you treasure them. Opo. Kikilabutan ka pag nagmisa, lumabas ka sa misa, dalawa lang kayo nung nagsiserve, no? Ikatlo pa yung tumutugnog ng kampana. Tapos wala ka pang collector. Maski may collector ka, kung wala namang kukolektahin, paano yun? Ano? Ayun lang. Yun lang. Yun nga po. You will feel very, very funny sa ano mo. But life yun yung pag nakikita mong natutuwa sila sa pinaglilingkod mo sa kanila. That's a hindi pwedeng bilhin yan. No? Hindi pwedeng palitan ng kahit Yes. anong material na bagay. Yes. And then kung minsan, kung meron mang mangyari na hindi magandang karanasan, you always make reference to yung dun sa positive mong experience na yan. No? Makakatulong yan. Ayan. Napaka-interesting ng ating usapan. So, Sabihin magpapare na kayo pagkatapos nito. Ha? hindi naman po. Pero magiging masunurin po kami, Father. Yan, tama po yan. Saan ang parish mo, Jenny? Mexico po ako. Mexico. Santa Kabalenan? Monica. Opo, Kabalenan. Okay, good. Ako naman po sa Santo Tomas. Galing dyan sina Among Pep, Among Dines. Yes. Siya pong Pep. Ayan po. And I heard lector ka daw doon. Opo, lektor po ako sa Kaya simbahan. naman pala mga church rats po pala itong mga kasama dito. Mga dagis lang pisamban. In a positive way naman po. Yeah. Oy, pag sinabing dagis pisamban, daga ng simbahan, positive yan. Opo. Masipag kang mag-serve Oo. para kay God. Pag sinabing anay ng pisamban, doon nang Ay. hindi maganda. Hala. Yung termites. Ayan po. Sa ating pong mga tagapakinig. So, kung may nais po kayong itanong o may nais po kayong ibahagi ng mga kwento, mag-text lamang po sa ating mga text line numbers. Ayan. Pwede po kayo, for smart users po, no? Pwede po kayo mag-text sa 0918-351-8282. Naulit ko po, for smart users, 0918-351-8282. And for Globe naman po, 0917-363-3738. For Globe, 0917-363-3738. At syempre, para naman po sa mga Sun Cellular users, ang number po na pwede nyong pag-textan ay 0923-2314124. 0923-2314124. Kaya mag-text na po kayo at
babasahin po namin ang inyong mga katanungan at mga kwento. Tama yan. Inuulit po namin kung kayo'y may katanungan o mas lalo nyo pang gustong makilala si Among Jean, mag-text na po. Habang kayo po ay nagte-text, pakinggan po natin ang isang magandang awitin. Babalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa Bright FM 91.9. Ayan po, Among, may mga texters po tayo na nagpapabati. Galing po sa 3396, pakibati po ang mga listeners ninyo sa Santa Monica Parish, Mexico, sina Xiao, Amy at Reuven, pati po si Ate Kim, ang presidente ng mga CWL Juniors
Pinagtatambay po sila sa church. Topic po nila ang mga kwentuhang Katoliko. Hello po sa inyo dyan. Hello po, magandang tanghali. Magandang Ayan, tanghali sa tama mga po junior CWL. Yan yung mga naka-uniforming napagkamalang kong nagtatrabaho sa SM noon. Ano? Bakit naman po? Ano po ba Kasi, yung... di ba, ang blue and white ang uniform. Opo. Pero sa pag junior, iba yung ayos pa. Blue and white din. Kamukha yung mga nagtatrabaho doon sa mall, no? Sabi ko, ang daming anibersaryo yata ng hindi mga junior CWL. Napagkamalan Si pala. Amon talaga? Yes. Dahil may nag-text din dito isang kaibigan, no? Sabi niya doon sa text niya, malino da kayo pa naman po palang araramdam keniking Gimba, Nueva Ecija. Lakas pala ng transmission natin. Ayan, magandang tanghali po sa inyo dyan sa Gimba, Nueva Ecija. Kung Nueva Ecija. naririnig po ninyo kami, mga kapatid niyo dito sa Pampanga, sa Kwentuhang Katoliko. Tama. Among Jean, Yes. di ba po ang sabi nila, ang priestly life po daw ay isang sakramento. Ano pong ibig sabihin nun? Uy. Okay. Parang dalawa po yun, priestly life, sacrament. 4 na taon yata ang tinalakay namin yan sa theology noon eh. Hala, 4 na taon. No, sakramento, Mahaba-haba. no, 'di ba? Nasanay tayo kasing mga Katoliko. One of the keywords natin mga Katoliko ang sacraments, no? Yes Oo. po. Kasi and we know there are 7 sacraments at ang sacrament ibig sabihin ay signs, no? So pinaigsi ang sacramental life ay isang palatandaan na nagdadala ng isang katotohanan. A sacrament is one that signifies, no, ang isang katotohanan at dinadala niya at pinapangyari niya. Opo. Hindi katulad baga ng mga simpleng signs, no? Halimbawa, ang pag-uusapan ng hindi naman lahat kasi ng signs ay sacraments. No? Opo. Pero all sacraments are signs. But signs in a very, very strict way na hindi lang nagpapatotoo kung hindi pinapatotoo at pinapangyari yung kanyang sinisignify. Ang isang difference with an ordinary sign, yung symbolic sign, halimbawa, ang bandila ng Pilipinas. No? Pag nakita mo ang watawat, alam mo, it is a sign of our Country. freedom, no? Opo, of yes, our life as a country. Pero pag hawak mo yung bandera, hindi ibig sabihin nandun ang Pilipinas. No? Ang sacrament, ang sign ng sacrament ay yung halimbawa sa binyag o ang misa, di ba? One of the best sacrament na alam natin. It is a sign ng nangyari sa Kalbaryo, but at the same time, sa misang yon nangyayari uli. Kaya pinaniniwalaan natin yung nagiging tinapay at alak, nagiging katawan at dugo ni Jesus. No? So it brings back and makes happen the reality. Ngayon, paano nagiging sacramental ang isang pare? Una, siguro, pwede natin intindihin doon, ang isang pare ay sacramental ang life niya kasi his ministry is to cater the sacraments to the church. No? Kasi doon umiikot naman yung buhay din naming mga pare. Yung sacramental life namin. Kami nagmimisa, kami nagbibinyag, nagkakasal o nag-officiate sa kasal, sa kumpil, sa kompesyon, yung kami din yung mga naglalanya sa mga may sakit, no? Ano pa ba yung isang sacrament? 6 pa lang yata yung nasabi ko. Tapos mga naoordinahan sa pagkapare, no? So lahat ng yan nangyayari sa kabuuan, pinaglilingkod yan ng isang pare. Kaya doon natin masasabing his life is sacramental. Ang isa pang pakahulugan ng being sacramental ngayon ay ang pari mismo sa kanyang paglilingkod dito sa mga dakilang palatandaan ng biyaya ng Diyos sa kanyang bayan, ay ang pari din ay nagiging isang tanda ng alin? Ng kabanalan ng kanyang ipinaglilingkod. In other words, a life of a priest becomes sacramental when he himself, in his way of life, in his lifestyle, in his way of thinking, in his relating with his parishioners, and in the performance of his ministry,
siya'y nagiging tanda din ng kabanalan ng Diyos. Nangingilabot ako pag sinasabi ko yun. Kasi it becomes a different thing. Alam nyo, napakadali yung mag-celebrate ng sacraments. Opo. Actions yun no? Yes. At ba, mas hindi ka pare, pwede mong gawin. Ibig sabihin, pwede mong gawin, pwede mong gayahin, no? Opo. Like, you can go through the motions and the actions. Kasi it is a performance ng isang bagay. Pero yung maging sacramental ang buhay mo, Ay, yun po Hindi hindi pwedeng nagagaya. gayahin maski Opo. sino. Yun po yung hindi nagagaya. Ikaw ang magdadala nun. No? Kaya kaming mga pare din, no, aparte dun sa pinaglilingkod namin ng mga sakramento, dapat din dun sa aming paglilingkod na yon ay kung sabihin siguro natin ganito, in a more straightforward sense, Sige po. na kapag kadil mo si Among, ay parang kadil mo ang banal na Diyos. Hirap nun, no? Makakurot takile Among, makanano mong balong ng Diyos, yung kadil mo kanitan, Pero iba yun, no? Kasi yung quality ng buhay mo, sila'y maglalapit sa, ikaw ay magiging dahilan ng pag-angat ng buhay ng mga tao sa paglapit sa Diyos. Yun ang isang malalim na, at dapat ganun talaga, no? Yung hindi lang po based dun sa kung ano yung nakikita, dapat isinasabuhay din ng mga tao. Oo. Kasi halimbawa, no, kung minsan hindi naman natin maiiwasan dahil pag tao ka, no, hindi ko sinasabing tao lamang, no. Opo. Yung sapagkat kami tao lamang, yun isang awitin ni Kiba ko, kung kilala ninyo si Ruben Tagalog. Ano ba? Hindi na, no? Sino ba Si Karen, paborito niya yun sigurado. No? Yung, di ba, sapagkat kami ay tao lamang. Opo. Pero yun ay nilalamang ang pagkatao. Pero pag sinabi ko na sapagkat tayo tao, ibig sabihin, ang tao ba ay anong ginawa ng Diyos, no? Ang tao ay ginawa niya sa kanyang wangis, no? God created us in His likeness. So, nawala yung lamang. Hindi dapat lamang, no? Nagkakamali, pero kaya nating i-project ang Diyos sa ating buhay. Nandun yun. Kaya, lalo na pagpari ka, no? With all your weaknesses kung minsan, but still, yung ugali mo, no? Na ilalapit mo sa Diyos yung mga tao. I think that should be also a mission ng isang pastol, no? Opo. Kasi what does a shepherd do? He brings me to good pastures. He brings me repose, no? He beside restful waters, He leads me. Sabi, although dati kay Kristo yon, but if we all have to become shepherds, no, lalo na kaming mga nasa lingkod ng Panginoon bilang mga pare, no, ay kaya nadadala namin doon ng mga tao. Hindi yung kabaligtaran, no? Kasi kapag yung, halimbawa, pag nagmisa ka, at least nasabi ng mga tao, naramdaman nila ang Diyos, no? Hindi yung nagmisa ka, tapos paglabas nila, bubulong-bulong, galit na galit. Kung minsan, kung minsan ano yung nangyari, no? Kaya it requires it's a big challenge, no? And as you move forward sa pagiging pare, ganun yan. Abang na-mention nyo po, no, yung minsan yung mga tao, kasi merong mindset, minsan yung some people have this mindset na kapag ayaw po nila yung pare, hindi sila nagsisimba dun kung saan nagmimisa yung pare. May nangyari na po bang instance na ang hirap i-flock, ang hirap alagaan itong mga tao na dalin mo sila papalapit sa Diyos? Yes. Totoo yun. Yung karanasan na, halimbawa ako naranasan ko na din yung pag merong hindi gusto sa yung isang tao, magsisimba yan sa iba. Well, we are free to do that, no? Ang hindi lang doon siguro, kung minsan talagang andun doon sa tao, no? Siguro may nasabi ka, meron hindi siya gusto sa iyo bilang isang pare. So sometimes it is difficult for them to transcend kasi yung nakikita nila yung kahinaan bilang isang tao. Now, while I'm saying this,
ganun din yung masasabi ko sa sarili ko. Halimbawa, kung nagmimisa ka naman, baligtarin mo ang situation. Ang tao pwedeng piliin yung pare kung saan sila magsisimba. Pero ang pare, hindi niya pwedeng piliin yung kanyang pagmimisa. No? Hindi dapat. Halimbawa, nagmisa ako, nakita ko kayong tatlo. Aba, hindi ko gustong mukha ng tatlong ito. Ay, doon ako magmimisa sa kabila. No, I cannot do that. No? Yun ang that's why it is more challenging sa buhay ng isang pare. Pero it works both ways. No? Pero may katotohanan din kung minsan, we can justify kung bakit halimbawa yung ibang tao mayroon din sila gusto sa pare kasi baka kung minsan kasalanan din ng pare, no? It's also a way na kailangan mag-reflect din tayo, no? Kasi ayaw nila kung siguro yung ayaw lang nila sa'yo dahil kalbo ka, gusto nila yung may buhok. Gusto namin ng pareng may buhok, o doon ko magsimba, malabong yung buhok ng isa, no? Pero kapag it is the quality of life siguro, halimbawa yung misa, hindi mo minimisa ng mahusay, or may nasisilip sila sa yung hindi magandang pananalita kapag ikaw ay nag-homily, it's time to think. Kasi kung minsan tama ang flock ng Panginoon pag ganon. Siyempre, kaya sila nagpunta because they want to be guided to the divine. Hindi dun sa mapagalitan sila o masermon. Yung bang tinatawag na sermon na nagiging literal sermon po. na literal na sermon, no, yung pagagalitan mo sila, no? O kaya yung nawawala ka sa mood kung ikaw isang pare. May nangyayaring gano'n, no? Di mo masisisi yung mga tao. Kasi nga ang pare ay ikaw ang dapat kakatawan sa Diyos sa oras na yun. You are supposed to minister the mercy, the grace, and the goodness of God, not His wrath. No? Not a God na iba yung o manabi, no? Yung mga ganun ba, no? Although may sinasabi yung amang 'di ba dapat ang Diyos ang pinupuntahan, hindi ang pare ang sinasamba. Meron pong ganun eh. Yes, at totoo din 'yon, ha? Totoo 'yon. Totoo naman talaga. Ang halimbawa kung yung sabi mo sa lola mo, Cherny, ha? Opo. Pag nagsisimba siya, I thank her for coming to me, but at the same time, she knows it is God ang kanyang pinupuntahan, not because of Apon Jen. Pero isa ding totoong bagay na ito ay kung ang Diyos ay halimbawa gamitin natin yung water system, no? Sige. Kung ang Diyos ang tubig, di ba? Diyos ang tubig. Sino magdadala ng tubig doon sa gustong uminom? Di ba ang mga tubo at mga gripo? Opo. O, kami ang mga gripo at tubo. Okay? So, yung malinis na tubig na galing sa Diyos, ang tubig ng Diyos ay napupunta doon sa tao sa tulong ng mga gripo at tubig at ng mga tubo. Kung malinis ang tubo, maayos ang tubo at maayos ang tubig, maayos nakakarating yung purong tubig. Etong problema, kung barado yung tubo, may bara, may sira yung tubo, may tagas, may kalawang, may kalawang. aspak, may aspak, may diferensya, maapektuhan yung tubig. Siyempre yung kukuha ng tubig matabsing because matabsing yung tubig. Alam mo ibig sabihin, no? Kasi kamisan nasa sa amin din mga pare kung anong yung Diyos na dadalhin mo sa kanila, baka iba yung pakiwari. So maghahanap sila ng bagong yung kung saan yung malinis na tubo. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao. Although hindi natin ini-encourage yung ganyan, pero alam mo ang tao magdedesisyon eh. Yes. Ngayon, kung ginagawa mo naman yung dapat at nakakarating sa mga tao yung tunay na yung dalisay na salita ng Diyos or the grace of God, then expect the flock they will remain. Hindi dahil sa iyo, ha? Kundi sa tulong mo lang. But still, ultimately, it is God. No? Yes. Kaya kapag may narinig akong yung mga sasabihin, doon ho kami nagsisimba. Opo. O bakit? Kasi po yung homily o kaya yung quality ng misa
talagang nakakagaan sa loob namin. Well, I can take that. Pero pag sinabing, doon kami nagsisimba, bakit? Gwapo po kasi si Apon din. Ay, hindi naman. Medyo, maski magandang pakinggan, pero it's not a good reason. Opo. Pero, pag sinabing, kasi doon sa, umalis kami sa amin dahil nasisigawan kami ng pare tapos mainit hong ulo, ganito sila. Yung pag ganyan, o kaya ang bilis-bilis ko ng misa, putol-putol yung hey, people look for quality, no? Sa gusto natin, hahanapin din nila yung kung saan sila magiging more at ease and at home with the divine. That's the human thing, no? Kapag ikaw na isang pare ay ang feeling mo naibibigay mo sa tao yung dapat nilang tanggapin galing sa Diyos, yun ang mga happy moments mo, no? I agree po dun sa minention nyo, no, Father. Kasi ako po, honestly, nung nagmisa kayo, nung Sunday, yun nga, kayo po yun na tsampuhan ko nagmisa, no? Hindi yung pare yung naaalala mo doon sa misa. Although, factor din po na kung na-touch ka doon sa homily. Yeah. Factor din na, ay, mahusay yung pare gan. Pero, mas mainam kung heartfelt mong na-absorb yung homily. Yes. And I felt that. Tsaka, iba po kasi Among, yung kapag nagsimba ka, nanamnam mo talaga yung homily. Yung pakiramdam mo ba parang maghapon na may something na hindi mo alam pero parang gaan ng pakiramdam Yung mo. umuwi ka, may baon-baon ka. Opo, Yes. Dala-dala tama. Totoo po yun. Pwede mo sabihin na uwi mo ang Diyos Opo. dahil binigay sa iyo. Hindi init ng ulong inuwi mo. Hindi yung bad Uy, mood. nangyayari kung minsan yan. It's one of our real. Kaya, yung si John Paul, no, the great John Paul II, when he said dun sa homily niya sa isang kalipunan ng mga pare sa Brazil, no? Opo. Ang sabi niya noon, ask your parishioners to pray for you. Iba, madala siya sabihin, no, pray for your parishioners. Ang advice ni John Paul II was, be humble, sabi niya. Tell your people to pray for you. Ask your parishioners to pray for you because you need a lot of prayers. At totoo naman yun. No? Kami mga pare, we need, much as we pray for you, for the community, for the church, no? We also, and we have great needs for that. Hindi ko, ano ba yun? Hindi lang minsan na sinabi ko maski yata sa ere noon, yung the words of my mother, no? It's our death anniversary today pala. Yung mother ko. Ang sabi niya noon, alam niya nung seminarista si Jean, sabi niya, I prayed for him 10 times. Ngayong pari na, sabi niya, I pray for him 100 times. So, kasi all the more you will need yung mga prayers na gano'n. I think po it's something to live by kasi si Pope Francis nga po, naalala ko, each time na kinakausap niya yung mga tao, he asks them to pray for him. Di Totoo ba yun. po? Yeah, he would do that. Yes. Ayan. Wala, may mga... Oo. May mga nag-text na ba? Among Jean, kung hindi ka naniniwala sa mga sinabi namin kanina, eto, may patunay tayo. Galing kay 2723. Tama po ang sinasabi ni Among Jean. Ako po, gustong-gusto ko pong magsimba sa katedral. Napaka-solemn po at damang-dama ko ang Yes. kapayapaan. Wow. Ayan. Tataas na naman ang collection namin sa Sunday. Marami talagang Joke lang fans po. nung si Among Jean, no? At ayan po. So, bago natin ipagpatuloy ang ating magandang usapan, pakinggan po natin muli ang isang magandang awitin. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here.
I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am strength for all the despairing, Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you do not be Po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa Bright FM 91.9. Ayan, Among. So, napaliwanag na ni Among kanina na ang buhay pare o ang buhay ng isang pare ay isang sakramento. Matanong ko lang po, Among, dun naman po sa mga gustong magpare o papasukin pa lang ang buhay pagpapare, ano po yung maipapayo nyo? Sa mga may doubts pa po, hindi pa sigurado kung ipupush ba nila, ipupush through ba nila. Ang advice ko, awitin nila yung awiting pinatugtog pa lang natin kanina. Do not be afraid, I am with you. Kasi most of the time, fear is expressed na. Yung mga nagda-doubt, pag naging serious ka na, no, sa halimbawa, gusto mong pumasok sa seminaryo, gusto mong magpare, as you move along, you will experience not simple doubts, but kung minsan, you will have some preoccupations, Yes. mga fears, mga takot, pangamba. What if? Kaya ko ba? Ganito ba? What's gonna happen with me? When you get the realities of life, kaya lalo na kung halimbawa, pumasok ka sa seminaryo, o tapos yung nakita mo yung parish priest mo, may mga Yes. karanasan kang nakikita mong
Yung iba, ay, kawawa naman yung pare namin, ganito, layo ng naging assignments Yes. niya, okay, Opo. nagka-problema siya sa isang parokya, nagka-problem siya sa mga, hindi siya naintindihan ng mga parishioners. Then it will create certain fears sa'yo. But alam nyo, a vocation is when God calls you, you have to trust. And if you believe that God is calling you for such a life, alam mo hindi ka niya pababayaan, no? Yes. Kaya yung sabi nung kanta kanina, I will follow you, no? And I will be at home parang with you. Yes, yes. And I love you and you are mine. Imagine mo pag nandun yung yung feeling na yon, ay ikaw ay sa Panginoon at sa kanya ka, hindi kita pababayaan. Really, when you make that decision, you just have to trust ang Panginoon, no? Na hindi kanya pababayaan. And that is when you will dun mag-start yung talagang Matatanggal po yung doubts, unraveling yung of your fears. vocation. Yes. Hindi lang sa pagpapare, no? Maski sa pagmamadre, ganun din yan. Yes. And you will have a lot of need really. Hindi ka naman niya talaga pababayaan, no? Opo. Definitely. Pahihirapan ka lang niya, pero hindi ka niya pababayaan. At siguradong matututo ka dun sa mga Oh, yes. paghihirap na yun. Yes, totoo yun. Nung kayo po, Among Jean, marami din po ba kayong naranasan na, o bigla nyo na lang naisip, ay, magpapari ako, o nag-doubt din po kayo? At saka ano po ba yung tinatawag nilang calling? Yung vocation. Yes, opo. Alam nyo, pag nagsisimula yan sa simple, hindi naman yung bigla yung clear kagad sa'yo. Hindi lang minsan na in-explain namin noon na yung bang, di naman pagkagising mo pari ako, magpapari ako. Narinig ko ang Diyos, no? Katulad ni Moses si Moises, nakausap niya ang Panginoon sa burning bush. Ikaw naman siguro, ewan ko, hindi ka naman siguro, hindi pwede sabihin, oy, kinalabit ako ng Diyos, nagpakita sa akin kagabit, sabi, papasok daw ako sa seminaryo, no? Instant. Ang mga seeds of vocation, they start sa mga simpleng bagay, no? Kung minsan na-inspire ka lang dun sa sinusuot ng pare, no? Kaya basta nagustuhan mo yung sumama ka sa pare, tapos pinakain siya ng marami, napakain ka din, no? Yung iba naman, nakita lang niya yung mga nagpapare, ang gagaling mag-basketball, so gusto niya maging magaling na basketballista. But then as you move along, lumalago yung vocation mo. And I tell you, maski pagpari ka na, walang hinto pa din yung pag-unravel, no? Yung pagbubukas ng tawag ng Panginoon sa iyo. Kaya you never stop seeking and always following God's will. Kasi hindi natatapos 'yan, no? Kaya pag may mga moments of doubt ka, may mga moments na medyo mahihirapan ka, isa dun sa marirealize mo, kasama 'yon doon sa pagbubukas ng paglalahad ng kalooban ng Diyos para sa iyo sa pagpapare. And lahat kami ng mga pare, we go through that, no? And until now po. Oh, sure. Syempre, oh. Sabi nyo nga po, kung kailan kayo naging pare, lalo nyo pong kailangan ng maraming prayers. Yes, totoo yun, no? And expect the unexpected kung minsan. Ayan po. So, may texter po tayo dito galing kay 5036. On getting to know Monsignor Jean, I have been a witness to an ideal flock master. He never rests till celebrations are perfect for God. Oy. Salamat po sa ating mga texters. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig ngayong araw. At salamat po sa mga shinare ni Among Jean, di ba? Parang kulang naman yung isang oras. glimpse lang yon ng there's more to Among Jean, sabi nga. Wow. Tama yun. And there's more to God, Ay, especially. naman. Yan. Ayan, parang kailangan ng part 2. Part 2 po ba, Among Jean? Part 2 pa daw. Ano, part 2? Palayasin niyo si Miss Karen. Si Miss Karen. Ay, Miss Karen, ingat po kayo dyan. Namimiss na po namin kayo, Miss Ayan, Karen. tama po. So, Enjoy siya ngayon. Alam niyo pa kung saan nagpunta? may inasikaso lang po. Ay, hindi Secret naman. ba? Secret. Importanteng inasikaso. Nagpunta siya sa kanyang pugad ng kanyang pananampalataya. Si Opo. Mother Hen. Para po sa mga nakakamiss kay Miss Karen, huwag po kayong mag-alala. Maririnig nyo na po ulit siya bukas. Dito pa rin po sa Kwentuhang Katoliko.
Ayan po, so hindi natin namalayan. Oras na pala. Ang bilis ng oras, ha? Tempus fugit, sabi Opo. nga. Tapusin po natin ang programa sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabauhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana sila lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan, ng pangangatawan at kaluluwa, at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kawaan mo kami. pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan po. God bless po sa lahat ng tagapakinig ng Kwentuhang Katoliko ngayong Huwebes. Ako po si Jennifer Ante Castro. At ito po si Among Jean, bumabati sa inyo ng magandang hapon na at magkikita-kita po ulit tayo bukas. Get well soon at hello Watching Baby, kamusta? At si Aisa, si Isa, ang inaanak ko. Hello po. Yes po, muli po, Michelle, sa ngalan ng Commission on Catechesis, nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig. God bless po. Lupa siya'y mapurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating